So, good afternoon. Ito naman yung part 2 ng ating tawag dito, tutor review para dun sa second report natin na name and balance chemical equations. So, dito, ang pag-aaralan lang natin ay yung naming a compound given their formula, which is yung kabaliktaran lang na ginawa natin doon sa part 1. At dito na din natin di-discuss yung ionic, yung covalent. Pero for now, focus pa rin ulit tayo sa ionic. So, for example number 1, ito lang ulit yung mga basic lang ulit. For example, Bi, Br, layo mo, Br3. Anong gagawin natin dito para makuha natin ang kanilang chemical compound? Easy lang. First, pagpalitin lang natin ang kanilang subscripts. Subscript nito mapupunta dito, subscript nito mapupunta dito. So, Bi na may positive 3, data yan, positive to, positive 3, negative 3, negative 3 charge. Kasi ito naman bromine ay may negative 1 charge. Yan. So, dito, kung hindi nyo man memorize ang periodic table, check nyo na lang. So, hanapin nyo lang muna itong pangalan nitong una. Sino nga ba si Bi? Siya ay si number 83, bismuth. Next, eto. Ano si Br? Number 35, bromine. Pero take note nga uli na ang mga non-metals ay laging, ang non-metals ay laging magtatapos sa suffix na I-D-E. So, ito, bromine, siya ay magiging bromide. Yan. So, ang iyong chemical formula na BiBr3, ang kanyang chemical compound ay si bismuth bromide. Gets? Okay. Isa pa. Para sa basics. RBI. Again, pagpalitin lang natin ng kanilang mga tawag dito, subscripts. So, magiging RB. Gagawin natin sila charge, positive 1. I, positive 1. Okay. So, hanapin lang natin si RB. Sino nga ba si RB? RBI, rubidium. Number 37. Parang nagbibingko. Rubidium. Sino naman si I? Hanapin nyo sa non-metals. Iodine. Again, mag-e-end sila lagi sa suffix na I, D, at E. Lagi. So, ito magiging iodide. Yan. Okay. So, ang iyong RBI na chemical formula, kanyang chemical compound ay si rubidium iodide. Okay. Nagigets na ba? Okay. Proceed naman tayo dun sa merong transition metals ulit. Kilalanin ulit natin si transition metals. So, ganun. Bigay ulit tayo ng example. Take note again, ng transition metals, sila yung mga nasa gitna na merong na hindi clear ang kanilang charges. So, first example natin ay AU2.
AU2, P3. So ulit, pagpalitin lang natin AU, ito positive 3 charge, si P, negative 2. So, sino nga ba si gold? Sabi ko na. Sino nga ba si AU? Gold. Pero since ito'y transition metal, again, ang kanilang mga charges na nagre-represent sa kanila ay Roman numerals, kaya ito'y magiging 3. Tapos P, sino nga ba si P? Siya ay si phosphorus. Again, tatapos lagi sa IDE, so siya ay magiging phos 5. Yan. So, ang iyong chemical formula na AuP3 ay si gold 3 phosphide. Yan. Clear? Sige. Another example. PT3 and 4. Again, palitin. PT3 positive 3 ay positive 4 N ay N negative 3. So, baba lang ulit natin. Sino nga ba si PT? Platinum. Si 4, charge niya. Roman numeral 4. Sino si N? Nitrogen. Pero since IDE, again, siya ay magiging si nitride. Yan. So, ito. Platinum 4 nitride para sa yung chemical formula na PT3N4. Next. Doon naman tayo sa may polyatomic atoms. So ulit, pag polyatomic atoms, wala tayong way para malaman kung ano ba ang kanilang chemical formula or kineme. Paano natin sila tatawagin at kung paano natin sila ilalagay. Only way lang, pagbasehan nyo yung sinend ko na picture. So, next tayo. BeIO3. BeIO3. Okay. IO3 2. Yan. So again, pati lang natin sila. Hindi. Pag-exchange natin ang kanilang subscripts. So ito yung maging BE. So magkakaroon siya ng positive 2 na charge. Babalik natin sa kanya. Tapos si IO3 magkakaroon siya ng positive 1 charge. So, dyan, hanapin lang natin to. BE, siya ay si beryllium. Double L pala to. Okay. Tapos, sino nga ba to si IO3 plus 1? Nakita na ba? Siya ay si iodate. Yan. Beryllium iodate. So another, example number 2. Alright.
sa may notes ko. Wait. KCN. Isang paborito ko. KCN. Mali. KCN. Yan. Yun ulit, pagpalitin lang natin kanilang subscripts. K, may positive 1 charge. CN, positive 1, negative 1 charge. So, para natin malalaman, check nyo lang ulit sa periodic table, CuCk, potassium. So, si CN, alam niyo na ba kung sino si CN? Siya ay si cyanide. Yan. One of my most favorite chemical reactions, kakaroon ng potassium cyanide. Fun fact lang dito, potassium cyanide, pangalawa siya sa pinakang dangerous na chemicals sa buong mundo dahil considered siya sa isa, or yun nga, pangalawa siya sa pinaka-poisonous na chemical. So like, pag nakakain ka o nakainom ka na isang food or drink na may content na potassium cyanide, less than 5 minutes, patay ka na. Tapos ang sabi, once na naka-consume ka ng potassium cyanide, ang amoy ng iyong hininga ay amoy hazelnuts. Pinauna doon na yung lason ng pufferfish. Okay. So, proceed naman tayo doon sa next problem. Yung transition metal na meron uling polyatomic atom. Okay? So, proceed tayo. CR2 MnO4 3. Tama ba? Papalitin lang natin yung kanilang subscripts. Gawin natin charges. Si CR2. Si CR2 ay magiging CR na may positive 3 charge. Chromium. Tapos si MnO3. O4 pala. O4. Na may positive, negative 2 charge. Yan. Take note lang, meron yata nagkamali yata kanina. Ginawa kong positive 1 yung kanyang charge ng polyatomic atom. Negative 1 yan. Kung ano man yung kanina. Okay. So, yun lang ulit. Katulad nung sa transition metal. Kunin natin to. Sino ba si CR? Chromium. Chromium. Kanyang charge, 3. Roman numeral, 3. Sino nga ba si MnO4 na may negative 2 charge? Check nyo na doon sa mga pictures na sinend ko. Nahanap na? Siya ay si manganate. Si manganate. Yan. Si manganate. So, ang iyong chemical compound para sa chemical formula na CR2MnO4 3 ay chromium 3 manganate. Okay. Last example tayo para sa mga ionic compounds and formulas. After that, proceed na tayo sa covalent. SN3 PO4 4. Yan.
So, yun lang ulit. Pagpalitin lang natin kanilang subscripts into charges. SN, ito positive 4 charge. Plus PO4 with a negative 3 charge. So, si SN, sino nga ba si SN? Wait, mali. 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 3. To. Tanggalin natin to. Mali. Si SN pala yung team. Ngayon ko lang napansin. Mali yata yung aking na-note. Sige. Check tayo ng iba. So, dito may niobium. Gawin natin tong NB. Tapos, kanyang charge ay 5. Gawin na natin 5. Kasawa naman din 3 at 4. Okay. So, gawin lang natin NB. May positive 5 charge. Ba natin siya ay si niobium. Ang kanyang charge ay si 5. So, ibig sabihin, ang ating Roman numeral, 5. Sunod, sino nga ba si PO4 with a negative 3 charge? Okay? Kung nahanap niyo na, siya ay si phosphate. Tandaan nyo, magkaiba si phosphate sa phosphite. Pag ginawa natin yung phosphite, etong 4, ito yung magiging 3. Pero since ito yung 4, siya ay si phosphate. Okay. Sulat na natin, phosphate. Yan. So, ang iyong chemical formula na NB3 PO4 5 ay si niobium 5 phosphate. Parang pa. Yan. Niobium 5 phosphate. So, gets na ba ang ionic? Okay. Next naman tayo. Doon na tayo sa covalent. So, I repeat, covalent ay yun yung mga formulas and compounds na merong dalawang non-metals. So, check nyo na lang dyan sa inyong mga pictures kung sino lang ba doon yung mga non-metals. Pag nakita nyo na, sila lang ang magkasama sa isang formula and compound. So, sige. So, number 1 rule sa covalent ay please take note that we do not use the charges. So, yung kanina, yung mga paglilipat para makuha yung subscript, ganun-ganon, kineme-kineme, wala na yun. Hindi na natin to gagamitin. Wala na yung mga charges natin. Wala na siya. Babaliwalain na natin siya. Kasi, given na siya. Lalaman nyo din kung paano. So, unang-una sa lahat, please take note na ito mga prefixes na to. 1, isa, para sa mono. 2, di. 3, tri. 4, tetra. 5, penta. 6, hexa. 7, hepta. Ito ba? Hepta. Okay.
Ang 8 natin ay octa. Laki ng A ko. Octa. 9 nano. At 10 deca. Yan. So, please, pakitandaan na lang tong 10 prefixes na to. 10 lang naman yan. Alalahanin nyo na. Napakadali na yan. Yan. So, okay. Simula tayo dun sa pagra-write ng formula ulit. Dali lang to. Pag sinabi kong tri-sulfur, octa-oxide. Octa-oxide. Yan. So, yun lang. Kunin lang natin to. Kunin muna natin to si sulfur. Sulfur ay S. So, tri, ibig sabihin tatlo. Ibig sabihin, ang ating lalagay sa kanya subscript. Wait lang. Ay, dumi. So, lalagay natin sa kanya subscript. Tatlo. Kita ba? Okay, kita naman. Tatlo. Tapos, ang lalagay naman natin dito sa oxygen. Nasabi ko naman yung sagot. Oxide. Octa. Ibig sabihin, 8. Pag ganyan, pag pinagsama natin, S3O8. So, ang iyong chemical formula para sa trisulfur octaoxide na covalent ay S3O8. Clear? Ganyan lang siya kadali. Kailangan nyo lang matandaan. Lahat ng yan. Okay. Next example pa. Next pa tayo. Kailangan ko na na-chalk. Okay. Next ay difluorine pentachloride. Difluorine pentachloride. Yan. Difluorine pentachloride. So, dito, kunin lang ulit natin to. Sino ba si fluorine? So, ang kanyang chemical symbol ay F. Anong alitan di? 2. Lagay natin subscript 2. Chloride, sabihin chlorine, Cl, penta. Ilan nga ulit sa penta? 5. Yun. Okay. Baba na natin. F2, Cl, 5. Yan. Yan ang iyong chemical formula para sa chemical compound na difluorine pentachloride. Gets? Okay. Ang gawin naman natin ay yung i-write naman natin ang kanilang formula. So, for example, S3 ay 7. Paano yan? Take note nga pala, ang mono, gagamitin lang to sa pangalawang element. So, kung sabihin natin na 1 lang to, itong 3 na to, lalagay lang natin sulfur. Pero, kung narin itong I na tong, ang 1 lang ang kanyang subscript, ibig sabihin, ang gagawin natin dyan, mono iodide. O, nasabi ko agad yung sagot. Para lang, kunwari, sa CO2. Bakit yung carbon din natin nilagyan ng mono? Siyempre, siya yung pinaunang element eh. So, kung ganyan, dapat tinatawag na natin siyang monocarbon dioxide. It doesn't make sense lang. Kaya para lang siya dito sa pangalawang element. Okay. Okay, proceed na tayo. S3.
So, kunin muna natin itong si 3. Ano at yung 3? Try. Ano ito si S? Sulfur. Ay. Sulfur. 7. Ilan si 7? Ano si 7? Hepta. Ano si I? Iodine. So, mag-e-end siya sa IDE. Iodide. Yan. So, ang iyong chemical compound para sa chemical formula na S3I7 ay si trisulfur hepta iodide. Gets? Okay. Last example para sa video na to. Difluorine. Ay, hindi. Ba't difluorine? N4SE. Yan. So, gano'n lang ulit. Ano si 4? Tetra. So, tetra. Si N. Ano si N? Nitrogen. Ano si SE? Selenium. Pero since siya isa lang, or isa lang kanyang subscript, ang tawag natin sa kanya ay monoselenium. So, ang ating chemical formula, chemical compound para sa chemical formula ng N4SE ay tetranitrogen monoselenium. Naiintindihan na ba? So, for the next video, dun na mismo yung dito na natatapos yung ating tutor review. So, sa next video natin, yun na yung ating mismong discussion about sa name and balance chemical equations. So, yun lamang, and kita-kita lang uli later.